saka tinanggap ang Panginoon sa Kristo. But, ang 13 to 14 ako, lumala ang gusto ko. Umuwi ako sa bahay, kung ginagalit ka. Then, sabi niya ako na sa naging religious, yung naging religious na hindi mo nalito ka. Hospital ako for 2 weeks because of the issue na hindi nila alam. Alam nila is kulang, hanggang sa survival ako ng high school, for curiosity ako, I remember na it's possible if nag-privilege namin, hindi ko kasi sa madalalas sa foundation namin, dumaan siya wala sa school namin, inaalala ko sa nag-preach siya doon about salvation, about sa pag-religion. Ikaw ay pinanganak sa isang Kristiyanong pamilya, bakit ka palalayo sa pamilya? Kasi yung iba nga, kung galing sa buhay na nagkakaroon sa pag-religion, how much more na ikaw, ang pastor, gawin na sa pag-religion, bakit lalayo ka sa pamilya? So, inagay sa sarili ko, nagsasakay ka ng high school. Maraming Bibles na tanong Bibles sa sarili ko sa akin, Presbyterian, yung pinaglalan ng high school, sa yung pinaglalan ng tatay. But sabi ko, wala ko na medyo malayo. Ang Panginoon yung tulong sa soul, sabi ko, what if mahiba naman matatagal naman, parang may mga sasalali. Ay tinanong ko tatay yung mga plano. Sabi niya, kaya nagsasaya na ba o Bible school? Wala ka pa siguro, ginawa natin sa Sinet. Sabi naman ni Ma'am Edith, enroll ka na. Kaya after nung pagkasunod na linggo, pumunta na kami dito. And I thank God sa Christ Baptist Church in behalf sa aming mga Bible student na nanggaling sa probinsya. Kami walang-wala, pero tinanggap nyo kami. At lahat ng meron kami ngayon, lahat ng nakikita nyo sa amin ng paglago, it's because ginamit kayo ng Diyos. Upang kami na bilang mga, hindi ko akalain na babaguhin kami ng Diyos. Okay. Hindi ko akalain. Yung mga apat kaming yung people sa church na nag-Bible school. Before kami magpunta dito, 4 kami. So yung 3, iba't ibang Bible school kami. Ako lang yung napunta rito. And hindi ko naman sa sarili ko na hanggang ngayon nandito pa rin ako. Dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Nung first year ako ay sobrang nahihirapan ako sa Tagalog. Alam ko mag-Tagalog pero hindi ko siya kayang banggitin. Alam ko yung salitang Tagalog, nakakaunawa ko pero hindi ko kayang banggitin. Pero salamat sa Panginoon, yung Bible study ni Dr. Arsiaga, yun yung naging way upang na matuto ako lalo magsalita, matuto ako lalo na mag-share sa Tagalog na lingwahe. Kinakatakutan ko is yung pagtayo sa harap, lalo na sa harap ng maraming tao. Isa yan sa fear ko at isa yan sa kahinaan ko. But I know na tatayo ako dito, hindi dahil sa aking sariling kakayanan, it's because na ang Diyos ang siyang gumagawa. So, tayo magsisimula. Buksan natin ang ating mga Bible. Sa book of 2 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. So, yung pag-aaralan natin ngayong hapon is all about faith. Alam ko, ang iba sa inyo dito ay matagal nang mananampalataya. Mas matagal pa sa akin. Di pa ako pinapanganak pero mananampalataya na. And I'm not capable na magsalita dito. But because of the privilege na pinagkaloob sa atin is babahagi natin yung salita ng Diyos. Okay, so 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Okay, sabi ng Bible, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." So tayo po yung manalangin.
Dakilang Diyos ng langit, salamat po Panginoon sa gabing ito pinagkalob niyo sa amin. Salamat po sa time at pagkakataon na kami ay makapag-aral na iyong salita. Kayo po Panginoon gumabay sa amin na bigyan niyo po kami ng pagpapalas, bigyan ng salita. Tawarin niyo po kami noon sa pagkulang, pagkakasalan na gawa sa inyo upang kami maging karapat-dapat na tumanggap at makinig na yung salita, Panginoon. Palaguin niyo po kami, Panginoon, sa magitan ng salita. Pagpalain niyo po ang gabi na ito at yun din po ang aming panambahan sa mga susunod pa. Ito sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, so ngayong hapon, ang pag-aaral natin is about keep our faith steadfast and growing. So, paano natin mapapanatili yung ating pananampalatayang matatag at lumalago? Kasi ito ang personally sa akin, ito isa sa pinaka main problem why does Christians sometimes is nanghina is because of faith. So, bilang isang Kristiyano, paano natin mapapanatili na maging matatag o lumalago ang ating pananampalataya? So, before we proceed sa ating topic, meron muna akong isang Bible characters na ating i-summarize ng konti ang kanyang buhay, kung paano siya na natili sa kalooban ng Diyos, na natili sa kanyang pananampalataya, at nanatili sa kanyang pinaniniwalaan na Diyos. So, pag-aaralan natin is about the life of Job. Okay, so kung makikita natin sa buhay ni Job, he is an example of faithfulness as he loses everything important to him, yet remains faithful to God. Alam naman natin na buhay ni Job ay simulat sa lang is isa na siyang meron siyang lahat, kumbaga wealth sa kanyang lugar. Siya yung pinakamayaman, siya yung may makapangyarihan, maraming pagmamayari. But merong trials na dumating sa buhay ni Job. Merong pagsubok na dumating sa buhay ni Job. Okay, kung titingnan natin in chapter 1 to 3, God tests Job's faithfulness through allowing Satan to attack him. Okay? So, si Job tinest ng Panginoon. Kung maalala natin si Satan, napaalam pa sa Diyos eh. And anong ginawa ng Diyos? Inalaw niya si Satan na itest si Job. Then, pangalawa, on chapter 1, verse 12, through Job's trial, all is lost. So, hindi lang inalaw ng Diyos na si Satan na i-test si Job. Ano pang nangyari? Lahat ng nasa kanya ay nawala. Di ba't masakit yon? Na meron ka nang pagsubok, tapos lahat pa ng bagay na kumbaga pinaghirapan mo, nawala sa'yo. And including his health, pati yung kanyang kalusugan. Nagkaroon siya ng sakit. Sakit na parang bukol-bukol sa katawan. At hindi lang yon. His wife even tells him to curse God and commits suicide. Okay? Nawala na sa'yo ang lahat. Pati yung kalusugan mo, bumagsak, nagkaroon ka ng sakit. Pero isa pa sa pinakamasakit na bagay, yung mismong asawa niya, sinabihan siya na, bakit hindi mo iwan ang Diyos mo at magpakamatay ka? Okay? But Job remains strong. Ito yung isa sa pinakabagay na nakakahanga kay Job. Kasi kung even I myself, kung ako lang mangyari sa panahon niya, sa ganung sitwasyon, I would, siguro suko na rin ako. Pero sabi ng Bible, si Job ay nanatiling strong. Ano sabi ng Bible sa Job chapter 1, verse 21 to 22? Job chapter 1, verse 21. Okay, verse 21, sabi ng Bible, and said, Snake came out of my mother's womb. Nakita niyo yung sagot ni Job? Snake came I out of my mother's womb. Ako ay lumabas sa aking sinapupunan aking nanay na hubot-hubad. Ibig sabihin, wala. Shall return neither the Lord gave and the Lord had taken away. So, ang Diyos ang magbibigay, Diyos rin ang kukuha.
Okay, the Lord will bless us and also the Lord will test us. Then, blessed be the name of the Lord. Isa yan sa pinakamagandang bagay na nabanggit ni Job. Kasi sabi niya, ako'y lumabas na wala, binigyan ako dahil ako'y wala, at kinuha sa akin at ako'y nawalan, pero sabi niya, blessed be the Lord. Bakit? Kasi material na bagay lang yon. Ang pinakamalagang bagay na meron siya is meron siyang Diyos na tunay. And verse 22, ano sabi ng Bible? And all this, Job sinned not. Diba? Nor charged God foolishly. Humanly speaking, we have a nature to be sinned. Humanly speaking, we have a nature to say that God is foolish. And yet, Job, sabi ni Job, blessed be the name of the Lord. Hindi pa siya nagkasala. Nanatili pa rin siya sa kalooban ng Diyos. And in chapter 4, kung babasahin din natin yung chapter 4 hanggang 37, kung babasahin niyo from chapter 4 to 37, merong discussion dyan. Yung discussion dyan is yung mga kaibigan ni Job. Di ba, in times of troubles, meron tayong mga kaibigang nilalapitan, meron tayong mga kaibigang, kumbaga, pag may problema ka, sila yung unang tutuwang sa'yo, sila yung unang a-advise sa'yo, pag nanghihina ka, sila yung mag-encourage sa'yo. Pero ano nangyari kay Job? Kinurse na siya ng Panginoon, nawala na yung kalusugan niya, nawala ang pagmamayari niya, pati asawa niya, tinalikuran siya. Ano pa isa sa pinakamasakit na bagay? Even his friends gave him a plenty of bad advice. In rounds of discussion, they mistakenly blame his suffering on his personal sin rather than God testing and growing Job. Imbis na makita ng mga kaibigan niya na si Job ay sinusubukan lang ng Panginoon, pero sabi ng mga kaibigan niya, baka lamang is, kaya nangyayari sa'yo yan, it's because nagkasala ka. So instead na encourage nila si Job, anong pang ginawa niya? Lalo nilang pinalala, lalo nilang diniscourage si Job. Sometimes sa atin, mga Kristiyano, it's either we are a good example or bad examples to our fellow Christian. Kaya, ang prayer ko lagi is maging blessing, maging pagpapala sa iba. Kahit na yung buhay ko ay di ganun kapagpapala, as long as God will work and God will use me, I will be a blessing. Kaya, laking po sa salamat ko sa mga Bible school, especially sa mga teachers na nag-sacrifice, sa mga pastor na nag-sacrifice na magturo sa amin. Bakit? Kasi napakalaking blessing. Even kay Ma'am Vicky dati, first year college ako sa Bible school. Siyempre, galing kami probinsya. Nagpe-pacework pa kami niyan. Laging nagagalit sa amin yan kasi kung hindi kami atin ng pacework, a-absent kami. Merong laging sabi na, pero isa sa bagay na nirealize ko, napakahalaga ng tinuturo niya. Bakit? Kasi sa probinsya, pag tuturuan ka ng English, libro yan eh. Babasahin mo lang yung libro, re-recite ka ng verse, gagawa ka ng phrase, gagawa ka ng sentence, okay na. Pagdating mo dito sa Maynila, pag tinanong ka about sa English, blanco ka. But yet, there are some Christians who are willing to be a blessing. And laking pasasalamat ko, siguro kung hindi ako nag-Bible school, yung English learning ko is hindi nag-improve. And I thank God that Christ Baptist Bible College and the teacher use na ginamit kami upang kami lalong matuto pa. Kasi napakahalaga yun sa isang preacher. Yung marunong ka mag-English. Okay? So, yun nga, in life of Job, even his friends, hindi naging blessing sa kanya. And on chapter 38 and 42, sa conclusion ng buhay ni Job, God spake to Job and restored him, and God know that Job has received guidance. And God restored him, and God bless him. So kung babasahin nyo from chapter 38 to 42, pinagpala ng Panginoon si Job. Okay? Ang buhay niya, nagsimula siya sa wala, pinagpala siya ng Panginoon, kinuha ulit sa kanya ng Panginoon, tinest siya kung mananatili siya,
At sa uli, nanatili siya, nanampalataya siya, at ang sabi, God bless him. Kung babasahin niyo sa last chapter ng Job, Job 42, ang last verse, Job 42, okay, verse 16. Okay, verse 16. After this lived Job 140 years. So si Job nabuhay pa after si Job na dumaan sa trials na yon, si Job ay nabuhay pa 140 years and saw his sons. Kung maalala natin, namatay na yung anak ni Job, but yet God bless him ng mga anak ulit, and even his son, and even 4 generation. So nagkaroon pa ng 4 generation. In verse 17, ang sabi ng Bible, so Job died being old, full of days. Si Job ay namatay na puno ng pagpapala. Si Job ay namatay na puno ng biyaya. Bakit? Kasi even God cursed him or God test him, tinanggap niya pa rin ito at ginawa niyang pagpapala. At in the end, Job lived. God bless him. Okay? So, yan ang naging buhay ni Job. So, the lesson we can learn about the life of Job is number 1, God will allow harder trials for us to see how great He is and how weak we are. Sabi nga ni Job, nanggaling ako sa wala. So, God will allow trials for us Christians sa atin. Iaalaw niya yung trials upang makita natin sa sarili natin na kapag tayo nasa tugatog ng pananampalataya, hindi pa rin natin kayang iligtas ang sarili natin. Hindi natin kayang punuan ang ating sarili. But God will pour out. Ang Diyos ang siyang magpupuno. And sabi sa Romans 8:28, Romans 8:28, sabi ng Bible, and we know that all things work together for good, to them that love God, to them who are called according to His purpose. Everything that happened has a purpose. Bakit si Job tines? May purpose. To test his faith. Kung ito ba'y steadfast or ito ba'y weak. And God proved that the faith of Job is steadfast. Hindi nagbabago. Fixed. And my prayer is, I want also to be that kind of person. And everyone should have a prayer like Job. And everything that happened has a purpose. And on 1 Peter chapter 1, verse 7 to 8, sabi ng Bible, the trial of your faith being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. In verse 8, whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, ye believing, yet rejoice with joy unspeakable and full of joy. Tandaan natin lagi, every trials that will come into our life, we should give it back to God. Kasi pagka tayo sinusubok ng Diyos, it shows that God loves you. Okay? Pagka tayo sinusubok ng Diyos, it shows that God will see kung hanggang saan yung limit mo at yung limit mo na yun pupunuan ng Diyos. Okay? Kapag tayo sinusubok ng Diyos, maaaring may mga bagay na kukunin ng Diyos at may ipapalit siya na mas magandang bagay. Like what happened to Job. Then, pangalawa, we can't depend on ourselves but to have faith in Him. Diba? Even on our salvation, we can depend on our own selves. So, hindi natin, kumbaga, kung anumang tiwala, anumang tingin, anumang respeto ang makikita natin sa mga kaibigan natin, hindi yun sasapat kung ang Diyos ang titingnan mo.
They may leave you in times of trials, but God will never leave you. Like what happened to Job. Di ba? Instead, mayaman siyang tao. Ibig sabihin, maraming tao nagtitiwala sa kanya. Maraming tao ang tumutulong sa kanya. But what happened? Hindi nila nakita kung saan nanggaling yung pagpapala ni Job. Nakita nila kung ano yung nangyayari kay Job. And then, they judge Job. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, it's either we are the blessing sa ating mga kaibigan or tayo ang maging sani para lalo silang bumagsak. Kaya my prayers always is to be a blessing. Maliit, malaking bagay sa mata ng Diyos ay parehas lamang. So, sa buhay ni Job, sana nawa tayo ay isang magkaroon tayo ng isang pananampalatayang nasa Diyos lamang. Then number 4, God will give it and God will take it away. And will bless you more and more. Okay? So sabi ni Job, nanggaling ako sa wala. Pinanganak akong wala, kaya babalik ako sa wala. Nanggaling ako sa pagpapala ng Diyos, kaya ang Diyos ang kukuha. Sometimes, Christian, kahit ako sa sarili ko, sometimes or every time, gusto ko lang tumanggap ng pagpapala. Gusto ko lang tumanggap ng blessing. Gusto ko lang tumanggap ng biyaya. Gusto ko lang tumanggap ng galing sa Diyos. Pero ayokong tumanggap ng trials. Kasi kung tanggap ng biyaya ng Diyos, and we don't even, at pag dumating na trials, paano na? Kaya, hindi lang blessing na tumatanggap sa atin, gawin natin precious, kundi pag may trials na dumating sa atin, lalo nating itong pagfokusan. Bakit? Kasi sa panahon ng trials, diyan mo makikita kung anong pananampalataya meron ka. Pananampalatayang sakto lang, puno lang, or pananampalatayang fix sa Diyos. Diba? Kasi nga, sa times ng pagsubok, my father, yung tatay ko, naalala ko, elementary ako, ilang beses ko na narinig yan na ayaw ko na. Ilang beses ko narinig yan, ayaw ko na magpastor. May times nga na, ewan ko kung biro yun o totoo, sabi sa kapatid ko, ikaw na mag-preach. Bukas ikaw na mag-preach. But, ano yung na-witness ko is, kahit na siya'y nangihina, kahit na siya'y nawawala na ng pag-asa, binuksan niya yung Bible niya, and whether may membro na magsimba o hindi, magpipreach siya pag Sunday. Nanatili siya sa pananampalataya. Nagsimula kami, graduate ang tatay ko sa Bible school, nagsimula kami sa 40 pesos. Ang 40 pesos na time, kwento niya is, sobrang laki na nun. So, nagpumunta siya sa Mission Point, tayo ng simbahan, 40 pesos. Yung 20 pesos doon, binayad pa sa panggas sa tricycle. Yung 20 pesos na tira. But one thing na nakita ko na pagpapala ng Diyos sa buhay namin is, hindi ko minsan naranasan na kami ginutom ng Diyos. Diba? Kahit na tayo ay lumabas na wala, pero pagkakalooban tayo ng Diyos na meron. Basta panatilihin nating maglingkod lamang na merong steadfast na pananampalataya sa Diyos. And yan yung isa sa bagay na natutunan ko, na maglingkod ka lang sa Diyos at ang Diyos nang bahala magpuno at may gagamitin siyang tao. So in the life of Job, we can apply. So the title of my message is Being Steadfast in Faith. Okay, 1 Corinthians 15 verse 58. Sa panahon natin ngayon, bakit natin kailangan maging steadfast? Especially sa pandemic na nangyayari ngayon. Bakit natin kailangan maging steadfast sa Diyos? 1 Corinthians 15:58, yung therefore, beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Bakit natin kailangan maging steadfast? Bakit? Kasi kung anong sinasad ng Biblia, nangyayari na ngayon. Example natin is yung 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 17. Kung titingnan mo yung 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 17,
babasahin mo from verse 1 down to verse 17. Makikita natin dyan na perilous time will come. Ang araw ng katatakutan ay darating. And maniwala mo tayo sa hindi, yung araw niyan is nangyayari na ngayon. So pagka nangyayari yung araw niyan, tayo bilang mga Kristiyano, ano ang dapat natin gawin? Kahit na nasa loob lang tayo ng bahay. So, being steadfast in faith, perilous time will come. Sabi sa verse 14, down to verse 17, 2 Timothy. Okay, verse 14, sabi ng Bible, but continue thou the things which thou hast learned, and hast being assured of knowing whom thou hast learned them. Sabi ng Bible, manatili tayo sa mga bagay na ating natutunan. Manatili tayo sa mga bagay na ating inassure. Yun yung salita ng Diyos. In verse 15, verse 15. And that from the child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Sa panahon natin ngayon, mahalaga na hindi tayo magkakaroon ng unstable, nangyayari ng panahon na ito, lalo tayo nagiging unstable, lalo tayo nagda-doubt sa salvation natin. Verse 16, all Scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and in righteousness. In verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, sa panahon natin ngayon, mahalaga na manatili tayong steadfast. Bakit? Kung anong bagay na natutunan natin, panatilihin natin yung maging matatag. At hindi lamang nananatiling matatag ito, panatilihin natin ito'y lalong lumalago. Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, this may be the time that God reminded us na lalo pa tayo mag-aral ng salita ng Diyos. This may be the time that God reminded us na mas lalo pa tayong lumapit, mas lalo pa tayong maglingkod, mas lalo pa tayong maging masigasig sa Diyos. Bakit? Kasi time is coming. Time will come and time will tell. Darating ang oras at ang oras na magsasabi. Kung dumating na yung araw ng tagukom, ano ang may pe-present natin sa Diyos? Kaya maliit man o malaking bagay, gawin nating kabuluhan sa Diyos. Okay? Just like what did Job did. Kasi kung hindi siya naging matatag, hindi siya lumago lalo sa pananampalataya, hindi niya ma-overcome yun. Kung titingnan niya lang yung sarili niya, hindi niya ma-overcome yun. Kung titingnan niya lang yung kanyang kayamanan bilang tao, kaya niyang i-overcome. But God is more powerful. Kayang kunin lahat ng Diyos yun. And He know kung saan siya maniniwala. Sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan ang Panginoong Diyos. Kaya hindi siya lumayo sa Diyos. Especially sa atin ngayon, perilous time is coming. Kung saan tayo nanampalataya, kung saan tayo naniwala sa Diyos, kung sinong nagpapala sa atin, doon tayo manatili. Sa panahon man ng kasamaan, panahon man ng kasaganaan, walang pinagkaiba ng Diyos sa natin. Pinaniniwalaan natin. Kaya manatili tayong steadfast sa ating pananampalataya. Kasi sa time ngayon, maraming tao ang natatakot. Maraming tao ang nangangamba. And Christians should be always strong. Okay? By keeping our faith steadfast, Christians should do, number 1, soak yourself in the Word of God. Soak yourself in the Word of God. So pag sabi natin soak, ibabad mo. Ibabad mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Ibabad mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Not just you read your Bible, but also meditate it and understand it. Kasi sometimes, binabasa ko yung Bible ko 3 times a day, araw-araw binabasa ko yan. Kahit sa Bible school, required kami na magbasa ng Bible. Hindi ka pwedeng graduate hanggat di mo nabasa ang Bible. But to be honest, sometimes nagbabasa ako na by letters lang. Hindi ko siya binabasa na kung ano mismo yung nakasulat at inuunawa ko.
Kaya napakahalaga sa isang Kristiyano na ibabad natin every verse na nababasa natin sa Bible, every word na nakikita natin, make it precious. Sabi nga ni Pastor, pag gumagawa ka ng outline, palawakin mo. Palawakin mo, pabungahin mo. Gawin mo makabuluhan. Same as well din pag nagbabasa ka ng Bible. Hindi ka lamang basta magbasa, kundi let the Bible, sabi nga ng isang professor na sa Bible school, hindi mo talaga maunawan yung Bible kasi inuunawa mo ni sarili mo. Hayaan mo ang Biblia magpaliwanag sa'yo. And whatever the Bible will tell us, gawin natin. Okay? Because the Bible, the Word of God, this is the only weapon we can trust. The only weapon we can use to overcome. Sabi nga ng Bible sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. And on Psalms chapter 119 verse 1 to 5, Psalms 119 verse 1 to 5, sabi ng Bible, verse 1, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies and seek him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in his ways, for thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. Okay? So the Bible is our guide. The Bible is siya yung ating reminder. The Bible is our food for our soul. Ang Biblia ang ating sandigan. Bakit? Kasi sabi nga dito, blessed are they that keep his testimonies and that seek him with the whole heart. So, if we soak ourselves in the Word of God, tayo ay nananatili ang ating patotoo na blessing sa iba. Nakikita na iba, bakit ganyan siya, bakit ganito siya, bakit ganito? It's because of the Word of God. Na paglabas natin dyan sa labas, makikita na ibang tao na iba tayo. Iba tayo sa kanila. Because we have the Word of God. And sabi dito, that seek Him with the whole heart. Ito yung ninanais ng puso natin. Ito yung ninanais ng puso natin na tanggapin. Yung salita ng Diyos. And on Ephesians chapter 5 verse 26, Ephesians 5:26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. If we read the Word of God, God will sanctify us. God will cleanse us. God will remind us. The Word of God is the very Word of God. Kasi ang salita ng Diyos, ito ay bakit niya iniwan ang kanyang salita through the Bible? Because ito yung tanging kailangan natin. Naalala ko nung Bible, nag-aaral sa Bible school, one time nagtanong si pastor, what is freedom? Ano ang ibig sabihin ng kalayaan? And sabi namin, kalayaan mong gawin lahat ng gusto mo. And sabi ni pastor, the true freedom is based on your design. May design, may purpose. Kung ano yung disenyo sa'yo ng Diyos, yun yung tunay mong freedom. Like for example, ito electric fan. Dinesenyo siya para magbigay ng hangin. Hindi siya dinesenyo para magbigay ng tunog. Di ba? Same din sa tao. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Dinesenyo tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. So if we ignore yung disenyo ng Diyos sa atin, ano mangyayari sa atin? Tayo ay lalaglag. Kaya nga tayo ay nagkaroon ng kasalanan pagka tayo pinanganak, tayo ay sa impyerno diretso because lumabag tayo sa disenyo ng Panginoon. So if we kung pananatilihin natin yung disenyo sa atin ng Diyos,
By reading the Word of God, by applying it sa ating buhay, tayo'y nabubuhay ayon sa disenyo ng Diyos. Kaya napakahalaga na sa buhay natin bilang isang Kristiyano is ibabad natin ang sarili natin sa salita ng Diyos para yung ating pananampalataya ay fixed and steadfast. Like what Job did. On 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi ng Bible, "Study to show thyself approved unto God, workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Diba? Hindi niya sinabi dyan na basta mo lang study, basta mo lang basahin. Sabi niya dyan, rightly dividing the word of truth. Hinihimay-himay mo ang salita ng Diyos. Iniisa-isa mo. If you want to be filled, soak yourself in the word of God. And number 2, by keeping our faith steadfast. Number 2, put ourselves in the service or in the ministry. Diba? Ilagay natin ang sarili natin sa ministeryo. Nung pumasok ko sa Bible school, sabi sa akin, wag mo na hayaan na ba tawag doon? Na may magtanong o may magsabi sa iyo kung ano gagawin mo. Tumingin-tingin ka sa paligid kung anong magagawa mo. So, tumingin-tingin ka sa paligid kung anong mapaglilingkod mo. Kung saan ka magagamit ng Diyos. So, by keeping our faith steadfast, number 2, ilagay natin ang sarili natin sa paglilingkod. Serve Him, He will guide you. God has a plan for you. Diba? Merong plano ang Diyos sa'yo. And always seek Him. Commit thy work unto Him. Proverbs 16 verse 13. Proverbs 16 verse 13. Sabi ng Bible, righteous lips are delight of kings, and they that love Him, that speak it right. Then, in Romans 12 verse 12, sabi ng Bible, Romans 12 verse 12, rejoice in hope, patience in tribulation, continuing instant in prayer. Hindi kami tatagal sa Bible school. Walang Bible student na tatagal sa Bible school without prayer. Kaya pagka tayo naglingkod sa Diyos, sometimes mararanasan natin yung tribulation, mararanasan natin yung persecution, mararanasan natin yung discouragement. Pero sabi ng Panginoon, rejoice in hope. Manatili kang masayang, merong pagtitiwala, manatili kang naglilingkod. Bakit? Kasi God will bless you. And if we lagay lang natin ang sarili natin sa paglilingkod, sometimes sa paglilingkod, nare-realize natin na yung Diyos na pinaglilingkuran natin is tama. Kasi minsan, kahit pagod ka na sa iyong ginagampanan sa Diyos, nandun pa rin yung joy. Diba? Kahit pagod ka na, kahit di mo na kaya, meron pa rin joy sa iyong nararamdaman mo. Bakit? Kasi kaluguran, bakit? Kasi ministeryo ng Diyos ang ginagampanan mo. Kaya tayo, bilang isang Kristiyano, ilagay natin ang sarili natin sa paglilingkod. Bakit? Kasi wala namang mawawala eh. Wala namang mawawala sa atin. Bakit? God will bless us more. At pagka tayo naglilingkod, hindi tayo maglilingkod sa ating sariling kakayanan. Bakit? Kasi ang Diyos ang siyang gagabay sa atin. Sabi nga, naalala ko nung meron ako isang tinandaan na quote ni Pastor Conway nung nag-aaral kami about sa Doctrine of the Bible. Nabanggit niya na about sa paglilingkod. Sabi niya dito, hindi ko yan alam, pero pag-aaralan ko. Hindi ko alam gawin yan, gusto ko maglingkod dyan, hindi ko alam gawin yan, pero pag-aaralan ko. Sabi niya, hindi ko kayang gawin, pero pagsisikapan ko. May mga taong nararapat sa gawain na yan. Hindi natin kayang gawin, pero what if pagsikapan natin na baka magawa rin natin? Baka gamitin din tayo ng Diyos. Hindi ako iyan para magawa,
ko, pero kakayanin ko. Itong mga quotes na ito hanggang ngayon, pinangahawakan ko ito. Kasi maraming ministeryo na minsan may taong nararapat doon. But what the most important thing is kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kahit hindi ikaw ang nararapat sa ministeryo ngayon, ang mahalaga, meron kang puso na maglingkod. Meron kang puso na hangarin na maglingkod. At pagka meron tayong puso na hinangad na maglingkod sa Diyos, yan yung nagpapatibay sa pananampalataya natin. Bakit? Kasi hindi mo kayang gampanan, hindi mo kayang mag-commit sa isang ministeryo hanggat wala kang pananampalataya. Hanggat wala kang matibay na pananampalataya. Kasi hindi mo lamang basta kinumit yung sarili mo, kundi yung buhay mo. And God will guide us. Then number 3, by keeping our faith steadfast. Number 3, by keeping the right priority in our heart. So, if you commit your life in the service or in the ministry, mahalaga yung sa pananatili ng pananampalataya natin, mahalaga na pinananatili natin yung tamang priority ng puso natin. Ano ba yung tamang priority ng puso mo? Pamilya, kaibigan. Pero isa sa pinakamalagang bagay ng priority ng puso ng isang tao at isang mananampalataya ay ang Diyos. And to be honestly speaking, sometimes nawawala yon. Sometimes nangihina yon. Sometimes bumababa yon. Kaya dapat, through the Word of God, through His ministry, to keep our priority, panatilihin nating malapit tayo lagi sa Diyos. Especially sa panahon ngayon, baka pinangyari ito ng Diyos para ma-remind sa atin na ako yung priority mo. Sa panahon ng pandemic na yan, ako yung priority mo, ako yung unang sasandalan mo. Diba? Kahit sa balita, kung titingnan mo, ang preventive measure, diba? Maglinis ng kamay, magugas ng kamay, hindi nawawala yung panalangin. Bakit alam nila na Diyos ang kailangan ng lahat? So our priority always be on God. So kung makikita natin on Romans chapter 10 verse 1, makikita natin dito kung anong puso ang meron si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, Romans 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yan yung prayer ni Apostle Paul sa mga Israelites. Ano ang prayer niya? Maligtas sila. Yan yung puso na meron si Apostle Paul. And every Christian, meron dapat tayong puso. Meron dapat tayong puso or priority na dapat unahin. Ano yun? To share the gospel. Bakit? Hindi lamang yan yung iniwan ng Diyos, kundi yan dapat yung laging hangarin ng isang Kristiyano is yung maging kabahagi ng salita ng Diyos. Okay, sabi ng Bible sa Mark 16 verse 15. Mark 16 verse 15. Okay, sabi ng Bible, and He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Every Christian should have the priority in their heart to preach or to teach the gospel. Bakit? Kasi ito yung isa sa pinakamalagang bagay na dapat nating ginagampanan. If hindi mo kayang gampanan ang gawain sa loob ng simbahan, kaya mong gampanan ang gawain ng pagliligtas ng kaluluwa. Share the gospel kahit nasan ka. Ibahagi mo yung salita ng Diyos. And dapat yun ang maging priority lagi ng puso natin. And isang example na maalala ko is, para sa huli, nagtanong si Pastor Conway sa amin, what makes you excite every day? Ano ang nagpapa-excite sa'yo araw-araw? What makes you excite? Pagising mo sa umaga, ano yung nagpapa-excite sa'yo? Merong iba sumagot na yung gawain. Merong iba yung sumagot yung makita ko yung
crush ko. Merong iba sumagot yung magampanan ko yung trabaho ko na maayos. But, sabi ni Pastor is, sometimes, yung excitement mo, bumababa, tumataas, bumababa. Bakit? Kasi minsan nadi-disappoint ka. Minsan di mo nagagampanan. Minsan hindi mo nakikita. So, sabi ni Pastor, isa sa pinakabagay na dapat ang unang excitement ng isang tao, paggising niya sa umaga, ang nagpapa-excite sa kanya lagi is yung Diyos. Ba? Kasi if our excitement was based dun sa mga bagay na nagpapasaya sa atin, sa mga bagay na ginagampanan natin, may times talaga na manghihina ka. May times talaga na mawawalan ka ng gana. Pero pag ang Diyos ang naging excitement natin sa sarili natin, yung level of excitement mo hindi bababa. Yung level of spirituality mo hindi bababa. Bakit? Diyos yung nasa puso mo lagi. Diyos yung nagbibigay ng excitement sa iyo araw-araw. Kahit saan ka man nagpunta, sabi nga, di ba, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kaya lagi, bilang isang Kristiyano, unahin natin lagi ang Diyos. Bakit? Kasi nung si Job, kung hindi niya inuna ang Diyos, malamang siguro napakamatay na yon. Pero alam niya na ang Diyos ang magpapagaling sa kanya, ang Diyos ang magpaparecover sa kanya, na natili siya na naniwala sa Diyos. And yet, God bless him more and more. Even unto the fourth generation. God bless him. So we must to follow and focus God's provision and instruction sa ating buhay. So bilang isang mananampalataya, lagi nating sikapin at unahin ang Diyos. Anumang instruction na binigay ng Diyos, anumang provision na ipagkakaloob ng Diyos, manatili tayong matatag sa pananampalataya. May pandemic man o wala, may problema man, wala, kasaganaan man o kahirapan, manatili tayong steadfast sa pananampalataya. Bakit? Because hindi natin kaya ang sarili natin lamang na ma-overcome lahat ng trials without God. Kaya dapat ang ating pananampalataya sa Diyos ay laging steadfast in faith. Fix sa Diyos lamang. Tayo po'y manalangin. Kailang Diyos na langit, salamat po Panginoon sa gabing ito pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa inyong salita. Salamat po Panginoon sa buhay ni Job Panginoon na siyang magre-remind sa amin na kami bilang isang mananampalataya ay lalo naming sikaping maging matatag, lalo naming sikaping maging matibay, lalo na Panginoon sa panahon ng kahirapan. We know, Lord, na Ikaw lamang ang siyang sagot ng lahat ng problema at katanungan namin at kaya dapat ang aming pananampalataya sa inyo ay manatiling matatag, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa salita, sa Panginoon sa simbahang ito, patuloy maging blessing sa buong munting lupa at sa bawat sa Panginoon. Salamat po sa gabi nito. Sa mutalahin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Brad. Amen. Thank you, Brother Alvin. All the people say amen. Mahalaga po yung manatiling matatag at lumalago. Amen. Lumalago. Nanatiling matatag at lumalago. Kagaya ni Job na nakita natin. Amen. Salamat po. Ang susunod po na ating mga ngaral ay wala na tayo ng Friday ng umaga. Di ba? Inilipat na natin ng Sunday ng hapon. Kaya Sunday na po tayo ng hapon. Sa Sunday, 8:30 to 10:30. Tapos magla-lunch tayo and then maaring 12:30, simula na tayo o kaya 1:00. Para ganyan. Kung 12:30, makasimula tayo, diretso na. Kung abuti man tayo ng 1:00, basta simula tayo ng maaga. Para salamat po sa Panginoon. While tayo po ay may time para purihin ang Panginoon. Tayo po tumayong lahat, umawit po tayo. Umawit po tayo. Tungkol sa pagpapatibay. Maganda yung meron tayong tinitignan ng mga halimbawa tulad ni Job. Tulad ni Job. Buti pinasulat ng Panginoon itong buhay ni Job. Siguro wala pa namang nakaranas ng talagang inabot nitong taong ito. Talagang matindi. Grabe.
Grabe ang inabot nitong si Job. Ewan ko kung meron pang katulad nito na nakaranas ng ganitong katindi. Sabay-sabay na anak, lahat, and so on. Ano? Wow. Alright, awitin po natin yung be an example. Be an example ba pamagat niyan? Yes, be an example. Be an example. Lahat tayo ay pwedeng maging encouragement sa isa't isa. Gaya ng mensahe sa gabing ito, pag sinabing magpakatatag, hindi naman talaga yung lakas mo eh. Hindi yun eh, kundi simple, manangan ka sa salita ng Diyos. Kung sinabi ng salita ng Diyos, panghawakan mo sa isip, sa puso, yun ang gawin mo lang. Ano man ang dikta ng nasasaktan na laman, ano man ang dikta na nagugutom na tiyan, ano man ang dikta ng nahihirapan na sarili, nabibigatan at bibigatan sa mga suliranin, huwag kang umalis doon. Sabi nga ng Bible sa Hebrews chapter 11, by faith, they gave a good report. Huwag niyo iwanan yan. Yung hawakan mo lang salita ng Diyos at yan ipamuhay mo, huwag mong bitawan, huwag mong baguhin, yan. Papunta sa pagpapatibay at paglago. Sawitin po natin ito. At sa simpleng bagay na